Magandang gabi po! Marami pong salamat. Magandang gabi po, aming minamahal na kababayan na tiga Malolos, na tiga Bulacan. Maraming salamat po sa napakainit na salubong na ibigay ninyo sa amin, sa akin, at ang ating mga naging kandidato para sa senador, para sa darating na halalan sa Lunes. Kaya po, napaka-inspiring po, nakaka-inspira po na makapunta rito muli sa Malolos. Magsiupo po tayo. Lagi hindi po natin makakalimutan na dito po maraming salamat po. Kita naman talaga natin, mga taga Malolos. Kaya hindi, siguro po, ito'y dahil Malolos ay napakalaking bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Kaya naman, kami lahat, pagka kami nakakarating dito, ay inaalala po natin na dito po tinatag ang unang Republika ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Sinasalamin po nito ang ating pakikipaglaban sa mga dayuhan upang makamit ang isang malayang Pilipinas. Sa araw na ito, nagtitipon-tipon po tayo upang isabuhay ang mga aral ng nakaraan sa pagtatatag ng mas progresibong at mas mapayapa na bagong Pilipinas. Kaya naman, ginagawa po natin ng ating administrasyon ang lahat na kaya po nating magawa upang masuklian ang inyong pagsisikap at ang inyong suporta. Nag-organisa po tayo ng tinatawag na job fair. Job fair para sa trabaho sa bagong Pilipinas upang makapagbigay ng mga pagkakataon sa ating mga kababayan. Unti-unti po nagbubunga ang ating pagsisikap. Sa buong taon ng 2024, bumaba po ang tinatawag na unemployment rate. Ibig sabihin, yung pong mga manggagawa na hindi makahanap ng trabaho. Ngayon po, yan ang pinakamababa na unemployment rate dito sa Pilipinas sa nakaraang 20 taon po. Paglago po naman ng ekonomiya, ay ikatlo naman ang Central Luzon. Ang Central Luzon po sa pagbulusok po ng ating ekonomiya, pangatlo po. At tuloy-tuloy dito sa Bulacan, 5.6% ng ekonomiya ang 5.6% lumaki ang ekonomiya. Talagang nangunguna ang Bulacan pagka talagang pag tinitignan po natin kung ano ang mga probinsya, kung ano ang mga rehiyon na nagiging makina po ng mga ekonomiya, hindi lamang sa probinsya ng Bulacan, hindi lamang sa rehiyon, ngunit sa buong Pilipinas. Nagpapagawa rin po tayo ng tinatawag na farm-to-market road, mga post-harvest facility, mga makinarya po para sa ating mga magsasaka, mga traktor po, mga dryer, mga milling machine. Lahat po yan ay ginagawa po natin para ay matiyak natin ng ating magsasaka ay maganda ang kanilang hanap buhay. At bukod pa ron, tinitiyak po natin na lahat po ng Pilipino ay merong kakainin. Simula noong 2023 hanggat sa nakaraang taon, naglaan ang pamahalaan ng 55 milyong piso para sa 4 na farm-to-market road dito sa Malolos. Pinatupad din po natin ang ating proyekto sa high-value crop upang maging mas masagana ang ani ng high-value crop mula 2022 po
hanggang 2024, nakapaglunsad na po tayo ng 37 gulayan sa paaralan dito po sa lungsod ng Malolos. Sinisikap po natin na maabot ang 20 piso kada kilo para sa bigas. Mas murang bigas ay mabibiling ngayon sa kadiwa, para sa ating mga 4P, para sa ating mga senior citizen, para po sa mga PWD at yung mga single parents. Sa tulong ng mga LGU po, ibubuo po natin ang programang ito at ang ating hangarin na ang pababain ang presyo ng bigas ng 20 piso kada kilo ay maaabot na rin natin. Nitong Marso, tinatayag na nasa 51 bagong urgent care and ambulatory service o BUCAS centers na naitayo sa buong bansa. Ito pong BUCAS center ay dinagdag po natin sa mga ospital para po yung mga maliliit lang na karamdaman ay maaaring magpatingin kaagad kung sino man ang may problema. At ito ay dinagdag po natin dahil po karamihan naman, ang karamihan naman po ay hindi kailangan mag-confine sa ospital. Kaya naman, nasa clinic lang, magtatahi lang ng sugat o yung bali ng paa o manganganak, lahat po yan ay kaya naman itong ating mga BUCAS center. Kaya pararamihin po natin ang pararamihin. Dito po sa inyo, nakapagbukas na tayo ng 3 nung BUCAS center na yan. Sa usapang infrastruktura naman, itinatatag natin ang North-South Commuter Railway North 1. Isa itong 38 kilometro na railway line. Kukonekta sa lungsod ng Malolos patungong Tutuban sa Maynila. Sa kasalukuyan, mahigit 22% na ang nagagawa at asahan po ninyo, matatapos ito siguro mga 4 na taon pa, pero matatapos po ito para maging mas maginhawa ang pagbiyahe ninyo sa inyong mga trabaho at pagpupunta ng Maynila. Nakatutok din po tayo sa pagsasagawa ng San Ildefonso-San Miguel Bypass Road na magkokonekta sa mga bayan ng San Ildefonso at San Miguel dito sa Bulacan. Bahagi ang proyektong ito sa pagpapalawig ng Plaridel Bypass Road. Sa ngayon, tinatayag na nasa 77% na ang nagawa. At ito po naman ay matatapos na natin Disyembre sa taong ito. Sa tulong ng mga reformang ito, mababawasan ang oras ng biyahe ng mga Pilipino. Mas marami na kayong mailalang panahon para sa inyong sarili at para sa inyong mga pamilya. Kaya naman po ay kagaya ng nabanggit ko po, ito po ay marami po tayong nagtutulungan. At yan lang ay mangyayari pagka nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino. Yan po ang hangarin namin dito sa Alyansa. Nauna na kami. Dahil po, kung titingnan ninyo, kadalasan po pagka makita ninyo ang mga kandidato, pare-pareho po ang suot na t-shirt, pare-parehong kulay. Tingnan nyo po kami, iba-iba yung kulay. Ngunit, dahil iba't ibang partido po na political party ang pinanggalingan ng ating mga kandidato. Ngunit, sinabi nila, kahit na iba't ibang partido, pare-pareho po ang layunin nila na tulungan ang mga Pilipino, na pagandahin ang Pilipinas. Kaya naman po, isang tabi na muna ang mga sinasabi na political concerns para naman sila ay makatulong at magsama para sila ay makapaggawa ng lahat ng kailangan gawin upang pagandahin po ang buhay ng Pilipinas, pagandahin po ang ekonomiya, magdala po ng peace and order, magkaroon po ng malaking infrastruktura, pababain ang presyo ng mga bilihin. Yan po ang ating mga hangarin. Kaya po kami po ay nagkaisa. Kaya naman po, ay nandito po ako, naikampanya ko po sila na sinasabi ko, ako po ay nakakatiyak na pagdating
limang gising na lang. Pagdating ng Lunes, huwag niyo pong kakalimutan na ang halalan nito ay hindi lamang sa pagpili ng ating mga magiging senador. Ang halalan nito ay magbibigay ng gabay sa ating pamahalaan, sa ating lipunan, kung ano ang tutunguan ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya po, ako po malakas po ang loob ko na magsabi, para po mangyari, para po upang po magkakapayapaan dito sa Pilipinas, upang maging makatarungan ang Pilipinas, upang mag-unlad ang Pilipinas, huwag po kayo magdalawang isip pa pagdating po ng Lunes, pag-upo po ninyo, pagpirma po ninyo ng balota, alyansa, straight alyansa, all the way, mabuhay ang alyansa sa bagong Pilipinas, mabuhay ang Malolos, mabuhay ang Bulacan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Isang masigabong palakpakan para sa alyansa, para sa bagong